din ako kinontak ng opisina ni Senador Marcolita o ni former Congressman Mike Dipensor. Kaya doon ko natansya na ginamit lang talaga nila ako sapagkat huli na ang lahat ng mga pangyayari at ako'y lubos na nagsisisi. Ano daw? Doon mo palang na-realize na ginamit ka lang? Ay, nako. Mga kadonatics, kung ginamit ka lang, dapat nung una palang pagkikita nyo sa restaurant na inoferan ka ng pera, dapat naisip mo na doon na ginamit ka lang o gagamitin ka lang. Palpak naman talaga itong mga kadonatics. Again. Kaya doon ko natansya na ginamit lang talaga nila ako sapagkat nagsalita na ang napakasinungaling na Gutierrez sa mga kadonatics. Pero, may napansin ba kayo dito sa mga pinagsasabi niya? Or, the way he acts, mga kadonatics, sa video na to. Nako! Nagbabasa lang pala, mga kadonatics. Kung babawiin mo lang, or i-recant mo yung mga statements mo before, hindi na kailangan magbasa, mga kadonatics. Very simple. Bawiin mo lang na mali lahat yung mga sinasabi ko. Pero dito ay talagang halatado, mga kadonatics, na binigyan ng script. At alam nyo ba, ang nakakainis dito, mga kadonatics, gusto niya na daw ng tahimik na buhay. Tahimik na may milyon-milyon sa bangko. Ito, panoorin natin. sa ilalim ng panunumpa ay nagsasaad ng mga sumusunod. Ginawa ko ang salaysay na ito upang ilahad ang tunay na pangyayari kung paano ako nahimo at nalinlang na magsalita sa Senate Blue Ribbon Committee noong September 24, 2025 sa ginawa nilang investigasyon patungkol sa flood control issue. Sa kasalukuyang panahon, ang pagkakataong ito ay hindi ko lubos maisip o sumagi man lang sa aking isip para masabing isyo at kung bakit nagkita kami ni Senador Marcolita sa pamamagitan ni former Congressman Mike Dipensor sa isang Japanese restaurant na malapit sa Sofitel Hotel. Sa pagitan ng amazing show sa Pasay noong September 23, 2025. Ganap dahil sa tumawag sa akin ng dating driver ni former Congressman Dipensor na si Django sa pagitan ng 9 a.m. o 10 a.m. ng September 2023-2025. Nang sinabi niya kung pwede daw mag-dinner kami kasama si Congressman Dipensor sa araw na yon. Ang sabi ko kay Django, bakit? Sagot niya, may itatanong lang daw si former Congressman Mike Dipensor sa akin. Ako ay nanonood ng TV sa bahay. Sabi ko ulit sa kanya, sige at saan, anong oras? Sagot niya sa akin, mga 1:30 p.m. Sabi ko, sige, advise mo lang ako kung saan lugar. At sinagot niya akong okay. Sa pagkakataong iyon, sinabi ko kay Mrs. na alis ako ng 12 noon at may pupuntahan lang ako. Sabi pa niya, magsusundo ka sa anak mo, pero sabi ko saglit lang siguro ito. Umalis ako ng bahay sa nakatakdang oras, 12 noon, nasakay ng aking motor patungo sa usapan namin ni Django na dapat malapit lang sa area ng Senate. Lang daw ako mag-standby. Itong si Django, nakilala ko ito 4 to 5 months ago sa BGC nung ako'y naka-duty kay Mrs. Saldico, wife of Congressman Saldico. At nasabi ko sa kanya na kay Congressman Saldico ako naka-duty bilang VIP security detail. Sa pagkakataong ito, dito nagpalitan ng personal ng mga cellphone numbers. Hindi ko alam na boss niya pala ito si former Congressman Mike Dipensor. Araw 1:45 p.m. nakarating ako sa Petron Macapagal. Nagparking muna ako at pumasok ako sa isang tindahan para makapag-snack habang nag-aantay ng tawag kung saan ang eksaktong lugar ng dinner. Around 3 p.m.
nagbigay na ng lugar at yun ang isang Japanese restaurant na malapit sa Sofitel Hotel sa pagitan ng Amazing Show sa Pasay. Sumakay ako ulit sa aking motorcycle, bike at tinungo ang nasabing lugar at nakarating ako around 3:10 p.m. sa ibinigay na lugar. Pagpasok ko sa restaurant, makyat ako ng second floor at pumasok sa isang VIP room kung saan sa aking pagpasok ay agad akong tinanong ni former Congressman Mike Defensor Orly. Sagot ko, yes sir. Ang sabi niya, kumusta? Sagot ko, okay lang po. Sabay inabot niya ang kanyang kamay para kamayan ako. You know mga kadunatics, we are not psychologists. Pero halatadong nagsisidungaling talaga itong kumag na gutesa na itong mga kadunatics. Tingnan nyo, yung facial expression na lang mga kadunatics, makikita mo sa isang tao, seryoso or hindi seryoso ang mga pinagsasabi. Dito, mga kadunatics, this is a very serious matter. Especially involving the money of the people, mga kadunatics, tapos ganito lang yung itsura mo while recanting the previous statements. Babawiin mo yung pahayag mo dati, mga kadunatics, tapos ganito lang yung itsura mo. Wala, mga kadunatics, kakaiba talaga. Kung sa Bisaya yan, mga kadunatics, taphaw lang. Napaka-shallow ng kanyang expression dito sa isang napakalaking bagay. Sinabi niya na, mga kadunatics, na involved si Martin Romualdez. Diskaya, involved si Martin Romualdez. Brave 14, involved si Martin Romualdez at marami pang iba. Kaya Gutesa, ang statement mo na ito ay contradiction sa pahayag ng ibang mga witnesses at ibang umamin, mga kadunatics. 'Di ba? Gusto niya daw ng gusto na lang daw ng tahimik na buhay. Sa tingin mo, Gutesa, mananahimik yung buhay mo pagkatapos nito? Mas lalong hindi ka papatulugin ng konsensya mo. Sabay sabi, upo ka, at ang sagot ko, salamat. Ang VIP room na yon ay 3 lang kami ang tao doon. Parang pinabasa lang ng guro, mga kadunatics, sa loob ng classroom. Walang kabuhay-buhay talaga. Ako at si Mark na asawa ng anak niya. Umupo kami sa isang round table na misa. Sa tansya ko, 8 or 10 seaters ang sit-up. Mintuhan kami ng konti. Tapos nag-uping siya ng mga salita patungkol sa korupsyon. Sagot ko naman sa kanya, oo nga sir. Sabi niya sa akin, habang nagkikwentuhan kami, pinilit niya sa akin na isulat ang pinagsasabi niya sa akin pagdating ni Senador Marcoleta, mabasa niya at siya ang magdesisyon kung pwede. Sabi ko, Mark at Paul ang susi ng lahat ng katanungan nila sa Senado, sir. Sabi niya, hindi, at pilit na sinabi niya, sulat lang natin si Sendante. Sa takot ko, sabi ko, sige sir. Agad inutusan niya si Mark na kunin ang laptop para isulat ang kagustuhan niya. After mga 4:30 p.m., dumating si Senador Marcoleta sa restaurant at tumawag sa kanya, nagtanong kung anong room. Lumabas si former Congressman Mike para salubungin si Senador Marcoleta. Hingal na hingal nang pumasok at tumupo sa tabi ko. Hingal na hingal. Pagkakataong ito, inabot niya ang kanyang kamay sa akin para kamayan ako at tumupo siya sa parting kaliwa ko. Pasensya na, tumupo ako. Taas kasi ng hagdan pagpatuloy sa ang pagsasalita. Sabi niya, pasensya na. Magmamadali ako, may sisyon pa kasi tumakas lang ako. Sabi niya sa akin, Orly, Marines ka, di ba? Sagot ko, po sir. Pero retired na. Retired na po ako. Sagot niya sa akin, mga walang iya sila. Binaboy nila ang Pilipinas. At itong si Senator Peng, balak na itigil ang investigasyon. Di ko maintindihan kung bakit, at ang masaklap pa, kay kung saldi lang lahat ng sentro, sabi ni Congressman Mike. Basahin mo muna yung ginawa ni Mark dyan sa affidavit, sagot ni Senator Marcoleta. Mayroon na ba?
mayroon na ba pare? Basahin mo na muna, ikaw na ang bahala kung pwede yan, sabi niya. Pare, 150 million lang, masaya na tayo. Simula na ni Senator Marcoleta ang basahin ang ginawa ni Mark na pinabit base sa sinabi ni former Congressman Mike na sabi niya, pare, ayusin ko ang Tagalog, at siya na mismo ang nag-ayos ng laptop ni Mark na may ilan-ilang talata siyang pinalitan sa mga ginawa ni Mark. Doon mismo sa harap ko, inaayos ni Senator Marcoleta ang pinabit na yun. At sabi ni former Congressman Mike Defensor, si Mark kasi di marunong mag-Tagalog. At nang matapos siyang basahin ng apidabit, sabi niya, ito na yung missing link na hinahanap natin kasi puro sila Saltico at ikaw lang ang makapagbabanggit kay former Speaker Martin na di-deliver ng pera. Sabay paalam, pare, ayusin nyo na yan, babalik ako. Habulan ako sa session. Have you ever wondered what happens if you could generate a full 30-second cinematic story from just one single? Bago siya umalis, sinabi ko sa kanya, Sir, wag po ako. Kasi po, nabanggit na din ang pangalan ni Paul at Mark. Sagot niya, di pwede si Paul at Mark kasi iglesia. Matitiwalag yon at ayaw ko na ako ang dahilan ng pagkatiwalag nila. Bawal kasi sa iglesia ang ganyang usapin. At sinabi niya muli, pinilit niya sa akin na ako na lang, sabay sabi na, basahin mo lang yan at mababayaran naman ka naman. Ang sabi niya, kung di ko gagawin ang plano ni Senator Lacson, itigil na ang investigasyon at magtatagumpay. Dala ng takot at pangamba, lahat ng nakalahad sa pinabit na kanilang ginawa ay aking nasabi na nasaksihan o kahit hindi ito totoo. Pati ang pagsabi ng pasama ako sa 3 beses na delivery ng mga balita sa alleged bahay ni Speaker Martin Romualdez sa Forbes Park. Wala akong naging direktang kontak o nakita man lang si Speaker Romualdez. Bot nimo. May mga picture na ebidensya si Attorney Baligod. Ano yun? Gawa-gawa? AI? Naku mga kadonatics, talagang pinaghandaan yung script na to. Ang ganda ng pagkatagalog mo dyan. Akala ko ba hindi ka marunong magtagalog? Sa nasabing address. Ako ay pilitan sabihin. Kakahiya ka sa iyong pamilya. Pilitan na sabihin para sa kanya, sige po sir, ito ang paraan para makatulong ako. Ang gawa ko dyan sir. Kaya lang sir, inaalala ko lang ang pag-aaral ng mga anak ko. Nag-promise ng Casa Educational Scholar si former Congressman Mike Defensor bago tuluyan siyang umalis. Sabi niya, pare, babalik ako. Ayusin mo na ang apidabit. Para pagbalik ko, babasahin ko na lang mamaya. Sagot ni former Congressman Mike, okay pare. Pagkatapos ay umalis si Senator Marcoleta at sumabay na din si former Congressman Mike. Naiwan kami ni Mark at pinapunta ako sa mapapagnotaryuhan sa Pasay na agad binigay niya sa akin ng address at pinuntahan ko para makapagpanotaryo doon. Pagkatapos ng notaryo, bumalik agad ako sa restaurant na binigay ni Mark ang binalot na pagkain. So doon pa lang dito mga kadonatics, napansin nyo ba na nagpanotaryo doon si Gutesa? O, di ba? So ibig sabihin, pumunta talaga siya sa abogado. Bakit i-deny ng abogado na nagpanotaryo sa kanya si Gutesa? Bakit i-deny ng abogado mga kadonatics na sa kanya yung signatura? So, whatever mga kadonatics na nangyayari sa script nila, ang importante dito, may nanakaw na pera at 100% involved yung si Romualdez. Talagang nakakahiya ka sa pamilya mo, Gutesa, at sa Marines. Sobrang mga kadonatics. Grabe. Naikwento ko kay Mrs. Nasabi ko sa kanya, parang harap ako sa Senate. Parang harap ako bukas sa Senate. Mga 9 nakarating ako ng bahay. Sagot niya sa akin, bakit?
Kasi sabi ko sa kanya, si Paul at Mark ayaw ipatawag ni Senador Marcolita kasi baka daw matiwalang sa iglesia. Kaya ako ang pinili na tatayong witness. Sabi niya sa akin, bahala ka. September 24, 2025, kinaumagahan, umalis ako ng bahay ng mga 6 a.m. Dala ko ang sasakyan ko. Bumalik ako sa pinapagnotaryuhan ko kasi ang taong pinapalitan ko, nagawa kasi ng 25 at pinapalitan ko ng 2024 para di mahalata ang kasinungalingan na kasulat nito. Karating ako ng Senate around 8 a.m. Ang sabi, tumuloy ako sa 5th floor dahil doon ang opisina ni Senator Marcolita ayon sa duty lobby, kung saan nag-login ako at doon nilagyan ang counter sign para sa visitor ang office ni Senator Marcolita. Nag-open ang elevator, may pumasok na babae, staff ni Senator Marcolita na magsusundo sana sa lobby, kaso nag-ihi nung di pa ako dumating, kaya doon niya ako nakita sa elevator, paakyat ng 5th floor. Paglabas ng elevator, papunta sa opisina ni Senator Marcolita, habang kami naglalakad sa hall, naalala ko noong magmamaniho ako papuntang Senate, naisip ko na huwag nang tumuloy, kaya lang naisip ko ang mga pera at edukasyon at ang mga pamimilit sa akin na Senador Marcolita at former Congressman Mike Defensor ay kinatakot ko, kaya napaniwala nila ako sa panilang na salita. Okay, like for example mga kadonatics, what if totoo na pinilit siya dahil sa pera? Ay talaga naman mga kadonatics, there's a huge possibility na gawa-gawa niya lang itong mga kadonatics para sa pera din. Kasi nababayaran pala itong si Gutesa. Kung totoo yung sinabi niya na mag-witness ako, mag-testify ako laban kay Romualdez para sa pera. So ibig sabihin, bayaran tong kumag na to. Isipin na lang natin mga kadonatics na nasilaw din sa pera tong si Gutesa pala. Kakahiya. Pansarili nilang kapakanan. Kaya naisip ko na bahala na. Pagpasok ko sa opisina ni Senator Marcolita, pinaupo ako at mayroong naunang kausap. Pagkatapos niya makausap ang unang bisita, ay tinawag niya ako at doon ko binigay ang 4 na kopya ng affidavit na ginawa ni Mark na may notaryo. Inipilit niyang paulit-ulit na sinasabi na voluntaryo ang aking gagawin at tinuturuan niya ako na kung ano lang ang nakalagay sa affidavit na ginawa ni Mark na asawa ng anak ni former Congressman Mike Defensor, yan lang mag-focus. Sinagot ko, opo sir. Mga 8:55 a.m. Bumaba ako sa session hall kasama ang staff niya habang hinihintay ang pagtawag sa akin sa session hall ng Senado. Saktong 9:50 a.m. tinawag na ako at pumasok sa session hall at sinamahan ako ng kanyang staff hanggang sa pinaupo sa pinakalikod na nasa gitnang bahagi na kung saan kaharap ko sina Senator Ping, Senate President Tito Soto at Senator Erwin Tulfo. Habang ongoing ang sesyon, pinapasumpa muna ako bago umupo, naging observer muna ako. Bago naging privilege time na ni Senator Marcolita na kung saan ipipresenta niya ang mga resource person na si ako. Binasa ko ang affidavit na ginawa ni Mark at napagalitan pa ako ni Senator Marcolita kasi nag-adlib ako. At ang sabi niya, sundan lang ang nakasulat. Nagkaroon ng break ang session naman bandang 12 noon at bumalik ng 2 p.m. hanggang matapos ang 5 p.m. Pagkatapos ng sesyon ng Senado, inangka ko pang kausapin at magpaalam kay Senator Marcolita, pero may kausap siya at hindi niya na ako pinansin. Hanggang lumabas na ako ng session hall kasama ang security ng Senate papunta na sa ground floor at doon pinapirma na ako ng waiver na ayaw kong tumanggap ng security galing sa kanila, kung saan tumagal ang proseso ng 1 oras. Lumabas ako ng mga mag-isa, naglalakad patungo sa open parking space area ng Senate. Marami ang nagpadala, pakikiramay ng kanilang mga simpatiya at suporta. Nabuti ko na di ako mag-contact sa kanila para wala na
madamay. Kasi alam ko, lahat ng didikit sa akin ay ikukunikta kung saan man ang aking ginawa, lalo na sa paggamit ko, sa mga pagpagamit ko sa mga politiko, magiging dating sundalong marino. Hindi na din ako kinontak ng opisina ni Senador Marcolita o ni former Congressman Mike Defensor. Kaya doon ko natantya na ginamit lang talaga nila ako sapagkat huli na ang lahat ng mga pangyayari at ako'y lubos na nagsisisi. Ano daw? Doon mo palang na-realize na ginamit ka lang? Ay, nako. Mga kadonatics, kung ginamit ka lang, dapat nung una palang pagkikita nyo sa restaurant na inoferan ka ng pera, dapat naisip mo na doon na ginamit ka lang o gagamitin ka lang. Palpak naman talaga itong mga kadonatics. Again. Kaya doon ko natantya na ginamit lang talaga nila ako sapagkat Ay, nako. So, ano pala yun? Yung mga offered sa'yo. Kung totoo man. Ano pala yun? Hindi pagagamit? Mga kadonatics, ay nako. Talagang nahuhuli yung isda sa sariling bibig. huli na ang lahat ng mga pangyayari at ako'y lubos na nagsisisi. Dahil hindi ka lang kinontak, nagsisisi ka na. Ano ba? Subalit noon, September 27, may isang biglang pumuntak sa akin na galing sa opisina ni Senador Marcolita na nagsasabi, bibigyan ako ng numero ni Atty. Rowena Guanzon para ako daw ang tatawag para manghingi ng tulong para sa pag-aayos ng apelado. Na may mga koreksyon upang ito'y magamit na ebidensya sa pagpa-file ng kaso sa September 29, pero hindi na ako nagtangkang kontakin sa Atty. Guanzon para maiwasan na ang muling paggamit sa akin. Ang mga tunay na kaibigan ang naging karamay ko. Ang tanging sinasandalan ko na lang ay ang gumagabay ng bibigyan ng linaw sa aking isipan dahil sa pangyayari para sa aking seguridad at ng pamilya upang hindi na pa magamit pang muli ng mga taong uhaw sa pangyarihan. Yan ang kabuuan ng pangyayari sa panahon na yan. Ginawa ko ang sinumpang salaysay na ito ng may malaya at kusang loob at ako ay nanunumpa na ang lahat ng nasa dito ay pawang katotohanan ayon sa aking kaalaman at paniniwala. Para linawin ko, hindi ako hawak ng Marines, isang mapagkakatiwalaang kaibigan ang sinasandalan ko sa kasalukuyan. Tungkol sa nasabing isyo, hands off na ako. Ayaw ko nang balikan ang bangungot ng mga sandaling nangyari sa buhay ko. Magulang ako para sa pamilya ko. Gusto ko ng tahimik na buhay. Ginawa Wala nang katahimikan sa iyo, Gutesa. Wala na. ko ang sinumpang salaysay na ito Ano yan? nang walang anumang pag-aalinlangan May continuation pa. pa. Loob bilang patunay sa lahat ng ito, aking nilandaan ang kasulatang ito ngayong ika-13 ng Agosto 2026 sa harap ni Atty. Melvin Kalimag sa lungsod ng Pasig, Metro Manila. Ano yan? Continuation. May sequel pa pala mga kadonatics. Hindi na pinakita yung mata kasi makikita kasi doon ang kasinungalingan ni Gutesa. Can you imagine that mga kadonatics? Very late niya na-realize na ginamit lang pala siya. Ay nako. Kasinungalingan. Una pa lang, kung sinabihan ka na, basahin tong affidavit na to in return for money mga kadonatics, dapat dyan pa lang alam mo na gagamitin ka. Late mo na na-realize na ginamit ka lang pala. Late mo na na-realize. Okay, so kung totoo yung pinagsasabi niya mga kadonatics, ibig sabihin bayaran tong si Gutesa. So there's also a big possibility na binayaran na naman siya dito mga kadonatics para i-recant yung mga pinagsasabi niya. So, Gutesa, wag kami
Hindi lang ikaw ang nagsasabi na involved si Romualdez. Kaya, isang malaking kasinungalingan ka. Comment down below mga kadyonatis. What do you think? Nagsisinungaling si Gutesa or nagsisinungaling? Babasahin natin yan. And don't forget to like and subscribe. God bless you at palagi mga kadonatics. Bye-bye.